Unti-unti nang inilalapit ni Cedric ang mukha sa dalaga nang biglang sumulpot si Joy. "Sir," bungad nito sa nakaawang na pinto. Mariing napapikit at napangiti si Cedric bago ito lumingon. Wrong timing kasi ang pasok ni Joy. Namula naman ang pisngi ni Micah. Nanoy agad na umiwas ng tingin. "Ay, sorry po." Napatakip sa bibig na sabi ni Joy. "Ano yun, Joy?" tanong ni Cedric. Pinatatanong po ni Manang kung ano raw po ang gusto niyong ihain sa hapunan. Bumaling si Cedric kay Micah. Inabot niya ang isang kamay nito at bahagyang pinisil. "Anong gusto mong kainin?" tanong niya. "Kahit ano," sagot ni Micah. "Nilaga na lang para may sabaw." "Bahala ka." Muling bumaling si Cedric kay Joy na nooy naghihintay sa isasagot niya. "Pakisabi kay Manang nilagang baka na lang. Pakipalambutan ka mo ng mabuti ang karne." "Sige po, sir," ani Joy na nooy agad nang tumalikod. Muling tiningnan ni Cedric si Micah. "Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko." "Ano? Nagsisisi ka na ba na mas pinili mo ang lokong yon kaysa sa akin?" Nangingilid ang luha na tiningnan lang siya ni Micah at saka ito muling nahiga. Napangiti naman si Cedric. Hindi man kasi diretsahang sumagot si Micah, pero malino naman itong naipahiwatig ang sagot sa tanong niya. Walang pagsidlan ang tuwa niya noon. Tanaw niya kasi ang katiting na pag-asa na malapit na niyang makuha ang loob ng dalaga. "Pupunta muna ako sa office. Magpahinga ka na lang muna rito. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka," ani Cedric bago lumabas ng kwarto. Nakababa na si Cedric sa hagdan nang maulunigan niya ang mga kasambahay na nag-uusap sa kusina. Kaya siya tumigil at saka niya ito pinakinggan. "Manang, parang may kakaiba po kay Sir Cedric ngayon. Parang bigla siyang bumait kay Ate Micah. Parang nga pong halikan niya kanina si Ate Micah eh. Naudlot lang kasi bigla akong sumulpot. Magjowa na po ba sila?" "Oo," sagot ni Cedric mula sa likuran. Mariing napapikit si Joy at napakagat sa labi. Sabay namang napangiti si Manang at si Millie. Caught in the act kasi ang katabilan ng dalagita. "Fiancé ko si Micah. Siya yung dapat na pakakasalan ko nun sa Bulacan." "Hindi po siya yaya?" ani Joy. Nangingiting umiling si Cedric. "Nagkaroon lang kami ng kaunting hindi pagkakaintindihan. Pero ayos na kami ngayon. Pupunta lang ako sa opisina. Kayo na munang bahala sa ma'am nyo." Nakatalikod na si Cedric nang bumaling si Joy kay Millie. "Bakit parang ako lang ang nagulat? Alam niyo na ba ang totoo?" tanong nito. Nangingiting inakbayan ni Millie si Joy. "Unang araw pa lang dito ni Ma'am Micah, napansin ko nang may kakaiba kay Sir. Kaya hindi na ako nagulat sa sinabi niya ngayon. Saan ka naman kasi makakakita ng kasambahay na pinahihiram ng damit ng among lalaki?" "Naku kayo talagang dalawa. Tama na yung tsismisan. Hala sige, ituloy niyo na yung ginagawa niyo pagkatapos kunin niyo si Miggy sa kwarto. Baka gising na," ani Manang. "Ma'am Micah, kukunin lang po namin si Miggy," ani Millie nang bumungad sila sa pinto. Napakunot ang noo ni Micah. "Ma'am?" "Alam na po namin ang totoo, ma'am. Nagsabi na po si Sir Cedric sa amin kanina." Alanganing napangiti ang dalaga. "Nagsabing ano?" "Na kayo po ang fiancé niya," sabat ni Joy. Ramdam ni Micah ang pamumula ng pisngi niya sa narinig. Hindi niya alam kung dahil sa tinawag siyang fiancé ni Cedric o sadyang nabigla lang siya. "Pasensya na kayo kung hindi ko sinasabi agad. Wala akong intensyong lokohin kayo. Ayos lang po yun, ma'am. Naipaliwanag na po sa amin ni Sir Cedric ang lahat. Kukunin lang po namin si Miggy para makapagpahinga kayo ng maayos," ani Joy. "Ano ba kayong dalawa? Huwag niyo akong tawaging ma'am. Ayos na ako sa dating tawag niyo sa akin, Micah o ate."
Naku, nakakahiya naman po, Ate Maika. Nakangiting sabi ni Joy. Natawa na lang din si Maika. Yan, mas okay yan. Mas komportable ako ng ganyan. Nang dumating si Cedric, agad itong dumiretso kay Maika. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito habang nagkakalas ng necktie. Medyo okay na, sagot ni Maika. Naghapunan na ba kayo ni Miggy? Oo, katatapos lang. Naupo si Cedric sa gilid ng kama, paharap kay Maika, at saka nito sinalat ang pisngi ng dalaga. Hindi na ba masakit to? Tanong niya. Todo ang kabog ng dibdib ni Maika noon, pero hindi siya nagpahalata. Kunway hinawin niya pa ang kamay ni Cedric, at saka niya ito sinungitan. Ano bang ginagawa mo, ha? Bakit? Ano bang ginagawa ko? Masama bang mag-alala ko sa fiancé ko? Tumigil ka nga, hindi mo bagay. Kunway sabi niya. Os, talaga? Bakit parang namumula yata yung ilong mo? Napopol ka na sa akin, no? Ani Cedric sabay tuldok sa ilong niya. Bahagyang napaiwas si Maika. Tumigil ka na nga. Kala mo naman wala kang asawa. Napangiti na lang si Cedric. Gusto niyang itama ang maling akala ni Maika. Pero sinakyan niya na lang ang maling akala nito. Bakit? Masama bang magmahal ng dalawa? Kunway sabi niya. Ewan ko sa'yo. Ani Maika sabay talikod sa kanya. Nangiting tumayo si Cedric. Ramdam niya kasi na kahit papaano ay umeepekto na ang paglalambing na ginagawa niya kay Maika. Shower lang ako, ha. Babalik ako. Kunway sabi niya. Hindi, ayoko nga. Doon ka na lang sa kwarto mo. Angal ni Maika. Dito lang ako sa sopa. Hindi ako tatabi sa'yo. Kahit na, ayoko. Paano kung magising si Miggy at manghingi ng gatas? Biglang natigilan si Maika. May punto naman kasi si Cedric. Sa sitwasyon niyang yon, hindi pa niya kakayanin na mag-asikaso sa bata. Okay, sige. Diyan ka lang sa sopa, ha? Promise, ani Cedric sabay taas ng kanang kamay. Nang gabing iyon, hindi mapakali sa pagkakahiga si Maika. Panay ang biling niya sa kama. Dahil hindi niya alam kung paano ang tamang pwesto para hindi masagi ang mga sugat niya. Napatayo si Cedric sa pagkakahiga sa sopa nang mapansin niya si Maika. Agad siyang nagsindi ng ilaw at saka lumapit sa dalaga. Babe, okay ka lang? Ani niya. Babe talaga? Ani Maika habang bumabangon. Pero hindi yon pinansin ng binata. Ba't ang likod mo? May masakit ba sa'yo? Nasasagi ng kumot yung mga sugat ko eh. Ani Maika habang sinisipat ang sugat sa braso. Agad na hinila ni Cedric ang drawer at saka siya kumuha ng band-aid. Pagkatapos ay naupo siya sa gilid ng kama paharap sa dalaga. Akin na yung braso mo. Ani sabay abot sa braso ni Maika. Inisa-isa niyang lagyan ng band-aid ang mga sugat nito sa braso. Pagkatapos ay nakangiting bumaling siya sa dalaga. Okay na? Tanong niya. Bahagyang ngumiti si Maika at saka tumango. Tulog ka na. Ani Cedric na nooy tumayo na at saka ay nalalayan si Maika pahiga. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Maika ang totoong pagmamalasakit ni Cedric sa kanya. Kaya kahit papaano ay napanatag na siya. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Maika kay Cedric. Bagay na ramdam naman ng binata. Kaya mas lalo pa itong gumawa ng paraan para tuluyang mapalapit si Maika sa kanya. Pababa na noon ng hagdan si Maika habang karga-karga ang bata nang salubungon siya ni Manang. Nagbilin si Cedric kay Dado. Pinahatid kayo ni Miggy sa opisina. Anito habang kinukuha ang bata. Bakit daw ho? Tanong ni Maika. Hindi sinabi eh. Pag-almusal na muna kayo bago kayo umalis. Pagpasok pa lang sa gate, sinalubong na si Maika ng magigiliw na pagbati ng mga gwardya.
na para bang kilalang kilala na siya ng mga ito. Kasunod niya noon si Dado na naibitbit ang gamit ng bata habang naglalakad sila papunta sa opisina ni Cedric. "Hi babe," salubong ni Cedric sa kanya. Nagulat pa siya nang isaklit nito ang kamay sa baywang niya at saka siya nito dinampian ng halik sa labi. Nasa likod niya noon si Dado kaya hindi siya agad nakapag-react. "Sir, saan ko po ilalagay ito?" tanong ni Mang Dado habang hawak ang bag na naglalaman ng gamit ng bata. Nakangiting inabot iyon ni Cedric at saka nito isinukbit sa balikat. "Salamat Mang Dado." "Sige po sir." "Para saan yun?" Kunot ang noong bulong niya nang tumalikod si Mang Dado. Nangingiting sinaklit ni Cedric ang mga kamay sa baywang niya at saka siya nito niyakap. Naipit sa gitna nila noon ang bata. "Anong ginagawa mo?" mariing tanong niya. "Look at your back," mahinang sabi ni Cedric bago ito bumitiw sa kanya. Kinuha nito ang bata at saka itong ngumuso sa likuran. Pasimpleng lumingon ang dalaga at doon niya lang napansin ang mga empleyado na nakatanaw sa kanila mula sa labas. "Hindi mo ba ibababa ang blinds?" pilit ang ngiting tanong niya. "Sanay ang mga tao ko na nakataas yan. Kapag binaba ko yan, iisipin nila may gagawin tayong kakaiba." Nangingiting sabi ni Cedric. "Naguguluhan ako ha. Bakit may ganito?" tanong ni Micah. "Anong ganito?" "Pumayag ka nang magpakasal sa akin, hindi ba? So technically may relasyon na tayo. So anong masama kung yakapin kita at halikan? Tayo na, di ba?" "Oo, pero may kasunduan tayo, di ba? 1 taon lang." "May kasunduan tayo, pero hindi ko sinabing pepekein natin ang relasyon natin." "Teka, linawin mo ang mabuti ang sinasabi mo." "Babe, kalma. Nakatingin sila sa'yo sa labas." Bulong ni Cedric na naibahagyang inilapit ang mukha sa kanya. Pilit ang ngiting sumilay sa mga labi ni Micah. "Then explain it to me." "Okay, ganito kasi yun. Kumikilos lang ako sa kung ano dapat ako sa'yo. Sa relasyon natin, normal na yung ganong contacts. Ayaw mo ba yun na sweet ako sa'yo?" "Ayoko. Nagte-take advantage ka na eh." "Bakit mo naman nasabi yun? Kumikilos lang naman ako bilang fiancé mo ah. Alam ko naman ang mga boundaries ko." "So okay lang sa'yo yun? Humalik ng walang feelings?" Napatitig si Cedric kay Micah. Sinong may sabing wala? Biglang natigilan si Micah at napatitig sa binata. Magtatanong pa sana siya nang biglang kumatok ang sekretarya ni Cedric. "Sir, hinihintay na po nila kayo sa conference room." Anang babae nang dumungaw sa pinto. "Okay sige, susunod na ako." Muling bumaling si Cedric kay Micah nang makaalis ang sekretarya. "Wala ka pa nga palang mga damit." Anito nang mapansin ang suot niya. "Pinahiram naman ako ng mga t-shirt ni Manang." "Mabutit nagkasya sa'yo yung t-shirt ko." Biglang namula ang pisngi ng dalaga sa narinig. "Sa'yo to?" Namimilog ang mga matang tanong niya. Pigil ang ngiting tumango-tango si Cedric. Napatakip sa mukha si Micah. Si Manang talaga. "Mukha namang komportable kang isuot ang mga damit ko." Nangingiting sabi ni Cedric. Mas lalo pang namula ang pisngi ni Micah sa panunuksong ginagawa ni Cedric. Kaya sinipa niya ang paa nito at saka siya muling nagtakip ng mukha. Natatawa namang umakbay sa kanya si Cedric habang kalong-kalong ang bata. "It's okay babe. Bagay naman sa'yo eh." Anito. Napakunot ang noo ni Micah. "Ikaw kasi hindi mo pinakuha yung mga gamit ko sa apartment." Sa halip na sumagot, nangingiting inabot sa kanya ni Cedric ang bata. "Hinihintay na nila ako sa conference room. Tatapusin ko lang ang meeting ko, pagkatapos lalabas tayo para maipamili kita ng mga gamit mo." "Huwag na. Hintayin ko na lang yung ipapadalang gamit ko." Mabilis niyang sagot. Basta. Hintayin niyo ako rito. Mamimili tayo." Ani Cedric, sabay dampi ng halik sa labi niya. Namilog ang mga mata ni Micah na napakagat na lang sa labi. Naisa na naman kasi siya ni Cedric.